inaccept yung lalaki mong anak na nagpakabakla, yun ba mabuting tatay? O mabuting tatay, yun nagagalit? Bakit ka bakla? Lalaki ka na ginawa ng Diyos. Si Glock 9, tuwan-tuwa, ginawan pa ng kanta yung anak niya. Yun ba kinalulugod ng Diyos? Palakpakan mo yung lalaki mong anak na ginawa niya na nagpakabakla? Woo! Si Kay Brosas, tuwan-tuwa. Si Iyang Venerasyon, tuwan-tuwa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matapos-tapos ang issue sa taong ito. Nagsimula yan doon sa sex bomb sa kanyang asawa na si Icy na pinagbawalan niya na umattend sa reunion at ngayon naman ay iba-ibang artista na yung kanyang mga binabanggit at nasasangkot sa usapang ito. Maging ang community ng LGBTQ ay nasasali na sa usapan. Kaibigan, ito ang malinaw na sinasabi ng Biblia pero bago yan, meron lamang akong katanungan sa'yo. Napapanood mo ang videong ito, ibig sabihin hindi ito aksidente. Napanood mo to at umabot ka sa part na ito. Ito ang mensahe ng Panginoon sa'yo. Pero tanungin mo muna ang iyong sarili. Kung ba dumating ang iyong takdang araw, tingin mo saan pupunta ang iyong kaluluwa pagkatapos mo sa mundong ito? Dahil maraming tao nagtatalo-talo sa maraming issue. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila natitiyak o nalalaman ng kasagutan na pag dumating ang kanilang takdang araw sa mundong ito, saan pupunta ang kanilang kaluluwa. At kung hindi mo pa rin alam ang sagot sa katanungan na yan, kaibigan, para sa'yo ang video na ito. Tatandaan mo, lahat ng mga sinasabi dyan sa mga issue na yan, lahat tayo, mapa-LGBTQ ka man o hindi, lahat ng tao sa harapan ng Diyos ay makasalanan. In Romans chapter 5 verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Tatandaan niyo po mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay galing sa lahi ni Adan at Eva, at ang dugong nananalaytay sa atin ay makasalanan. At ang makasalanan, hindi po yan nabibilang sa kaharian ng Diyos. Anuman ang estado mo sa buhay na ito, nakapag-aral ka o hindi, mayaman ka o hindi, ikaw ay LGBTQ o hindi, anumang kasarian mo, lahat tayo sa mundong ito, tatandaan mo, ay makasalanan. At sinabi po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lahat tayo bilang mga makasalanang tao, ang kabayaran po ng ating mga kasalanan ay kamatayan. At hindi lamang kamatayang pisikal ang tinutukoy dyan, mga kaibigan, mga kapatid, kundi yung eternal death, yung usapin pong impyerno ang tinutukoy dyan. Kaya kung ikaw ay hindi pa nalilinis sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa iyong mga kasalanan, ay hindi ka makakarating sa kaharian ng Diyos. Kaya't huwag niyong pagtalon-talunan kung ano ba ang naging kasalanan niyo sa mundong ito, kung gaano ba kabigat yan. Dahil sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan at lahat tayo ay magbabayad ng kamatayang eternal. At walang timbangan pagdating sa kasalanan dahil lahat ng kasalanan ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Kung ikaw simula nung bata ka, nagsinungaling ka, nangupit ka, hindi ka nagsalita ng maganda sa iyong mga magulang, sa isip, sa salita at sa gawa, nagkasala ka, yan po ay nabibilang na sa kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang tinitiyak ng Biblia. Now, ito po ang reality. Dahil tayo ay makasalanan, mamamatay tayo. Pero ang tanong, ang kamatayan ba ay nalalaman mo kung kailan darating? Yan po ay darating sa panahong hindi mo inaasahan. According to Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Ibig sabihin, ang kamatayan ay naka-appoint na sa tao. At kahit anong pagkatok mo sa kahoy, hindi po yan mapipigilan at hindi mo pwede sabihin sa kamatayan, pag dumating na yung appointed time mo, saglit lang, ayoko pang mamatay, ayoko mapunta sa impyerno. Wala ka na pong magagawa pag dumating na sa iyan dahil pagkatapos ng iyong appointed time, may kaharapin ka, ang judgment. Dalawa lang po ang pwedeng patunguhan ng tao. Yan ay pwedeng langit at pwede ring impyerno. Pero alam mo ba kung bakit kailangan mong paghandaan ang iyong appointed time? Dahil sabi ng James chapter 4 verse 14, ang buhay ng tao ay para lamang isang singaw. Nandyan ngayon, maya-maya ay wala na. Ganun lamang po kaiksi ang buhay ng tao. Kaya alam nyo po, marami sa mga tao ngayon ay naghahanda
pinaghahandaan nila yung kanilang kamatayang pisikal. Kumukuha pa sila ng mga St. Peter at kung ano-ano pang mga insurance para pag dumating yung takdang araw nila, ay okay, yung pang pisikal nila. Pero alam mo ba, ang dapat na pinaghahandaan ng tao, hindi lamang yung pisikal, mas lalong higit yung pang spiritual. Dahil pag ikaw ay namatay at wala kang relasyon sa Panginoon, hindi mo naranasan ma-born again in the Spirit, hindi ka naging anak ng Diyos, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil mananatili kang anak ng dyablo according to John chapter 8 verse 44. Kaya ang kailangan mo ay maging anak ka ng Diyos according to John 1:12 at mangyayari lamang yan kung ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil hindi mo nga alam kung kailan darating yung takdang araw mo at dahil bilang makasalanan tayong lahat ay darating sa atin ang kamatayan at ang ayaw nating mangyari ay yung kamatayang eternal at yan yung dagat-dagatang apoy. Anong kailangan mong gawin? Kailangan mong maghanda, kaibigan, kapatid. Paghandaan mo yung araw ng iyong kamatayan. Ibig sabihin, pag dumating ang iyong kamatayan, alam mo, tiyak ka kung saan pupunta ang iyong kaluluwa dahil tatandaan nyo po, isa lang ang buhay. Hindi yan dapat pinagsusugalan. Kaya dapat natitiyak mo kung saan pupunta ang iyong kaluluwa. Alam mo kung kailan ka pwede maligtas? Ngayon ang araw ng kaligtasan according to 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Kung yan ay babasahin nyo, sinasabi po dyan, now is the day of salvation. Today is the day of salvation. Kung kailan mo tatanggapin ng Panginoong Jesucristo, doon mangyayari ang kaligtasan sa iyong buhay. Kaya darating ang panahon, ang iyong takdang araw, hindi ka matatakot sa kamatayan dahil alam mo na tinanggap mo na ang kaligtasan nagmumula sa ating Panginoon. At pwede ba talagang malaman habang ako ay nabubuhay pa kung saan ako tutungo na magkakaroon ako ng eternal life? Yes, according to the Bible in 1 John 5:13. Kung mababasa nyo po dyan, sinasabi ng Biblia, pwede mong maalaman na ikaw ay merong buhay na walang hanggan. Yun po ang katunayan na wala na pong ibang daan kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. In John 14:6, sinabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, wala pong ibang daan. Hindi yung mabuti mong gawa. Hindi yung pakikipagtalo mo kung kani-kaninong tao. Hindi kung ikaw ay nagpabautismo na. Hindi kung nakaanib ka sa relihiyon. Hindi kung matulungin ka sa kapwa mo. Mabuti po ang lahat ng yan. Pero hindi nangangahulugan yan yung kapupunta mo sa kaharian ng Diyos. At sinabi rin ng Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng mga tao, kundi wala pong iba kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya tatandaan nyo mga kaibigan, hindi po marami ang daan patungo sa langit. Isa lang po, si Jesus Christ lamang. Kailangan mo nga lang tanggapin siya ng iyong buong puso upang ikaw ay makaranas ng kapanganakan muli, upang ikaw ay mabilang sa pamilya ng Diyos. Now, dahil yan yung realidad ng buhay, dahil sa kasalanan ay mamamatay tayo at hindi natin alam ang takdang araw natin at isa lang ang tagapagligtas. Alam mo ba, kahit na ikaw ay makasalanan, ako ay makasalanan, lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos, ay kinamatayan tayo ng ating Panginoong Jesucristo at doon niya tayo lalo pang minahal dahil ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak. In Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya alam niyo po, kinamatayan tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo pero hindi nangangahulugan na dahil ikaw ay kinamatayan ng Panginoong Jesucristo, kahit na hindi ka manampalataya sa Kanya ay maliligtas ka na. Hindi po ganun yun. Lahat tayo ay minahal ng Diyos habang tayo ay makasalanan pa. Ipinakita niya yan upang siya ay mabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang sakripisyo na ang Diyos ay ibinigay niya ang kanyang bugtong anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo upang tubusin tayo sa ating kasalanan at makaranas ng kaligtasan. At sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ibig sabihin, kung sino lamang po, yung word na whosoever, kung sino lamang yung mananampalataya sa Kanya. Yes, ang pag-ibig ng Diyos ay ipinadama niya sa buong sangkatauhan. Kaya nga namatay ang ating Panginoong Jesucristo at nabuhay magmuli upang tayo ay tubusin sa kasalanan. Pero hindi nangangahulugan na lahat
ng tao ay makakaranas ng kaligtasan kung sino lamang ang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yun lamang po yung makakaranas ng eternal life na binabasa natin according to John 3:16. At yan po ay walang sapilitan, kaya ang sabi diyan, whosoever. Kung ikaw yung manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ng iyong buong puso, yan po ang magdadala sa iyo sa langit, hindi yung sarili mong ginagawa sa mundong ito. Ngayon, ang tanong, paano po ba ako maliligtas? Isa lamang po ang paraan. Wala nang ibang daan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Naghahanap ka ng katotohanan. Marami yung nagsasabi, kami yung tama, kami lang yung maliligtas. Pero alam nyo po ba, ang iisa lang po ang katotohanan, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang kaparaanan ng kaligtasan ay yung pananampalataya mo sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa biyaya ng Diyos. Ang sabi po ng Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Maliligtas ka kung mananampalataya ka. Alam niyo po ibig sabihin na i-confess mo ang ating Panginoong Jesucristo. Kung i-reflect mo yung sarili mo sa ating Diyos, makikita mo na lang yung sarili mo na ikaw ay makasalanan. At dahil nakikita mo ang sarili mo na makasalanan, marapat lamang na ihingi mo ng kapatawaran sa Diyos ang lahat ng iyong kasalanan. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pwede kang patawarin ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan. At anong sabi ng Biblia? If thou shalt believe in thine heart that God that raised him from the dead, thou shalt be saved. Ibig sabihin, yung pananampalatayang nanggagaling sa puso, hindi yung sa nguso lamang. Dahil sa panahon natin ngayon, marami ang nakakakilala sa ating Diyos, marami nakakakilala sa pangalan ng Panginoong Hesus, pero saan ka? Hanggang kilala lang nila yan, hanggang nguso lang, pero hindi nila nauunawaan ang totoong relasyon sa kanilang mga puso. Kaya anong dapat mong gawin? Sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, at hindi ka na mapapahamak sa dagat-dagatang apoy kung yan ay totoo sa iyong puso. Now, kung malinaw sa iyo ang lahat ng yan at gusto mo talagang makaranas ng kaligtasan at kabaguhan ng buhay, dahil tatandaan nyo po, ang totoong nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay meron niyang ebidensya. Ano yung ebidensya? Meron niyang transformation, hindi man biglaan pero paunti-unti nagbabago yung kanyang buhay. At yan po yung nangyari sa aking buhay. Yan yung aking testimony na dating sira-sira ang aking buhay. Ako ay lumaki na hindi maganda ang nakaraan. Pero alam nyo po, sa biyaya ng Panginoon ay unti-unti niyang binago yung aking sirang buhay. Unti-unti niyang inayos ang aking pagkatao. At yan yung bunga ng kaligtasan. Dahil di ka naman magbabago sa iyong sarili lamang. Hindi mo kayang ayusin ang totoong iyong sarili kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. At yan yung kailangan ng tao. Kung nangusap sa iyo ng malinaw ang Panginoon, bakit hindi mo rin siya kausapin? Kausapin mo sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin ka, lumapit ka sa Panginoon at aminin mo sa harapan ng Diyos na ikaw ay makasalanan, at diyan mo tanggapin ng buong puso ang ating Panginoon at mararanasan mo ang tunay na pagmamahal ng Diyos na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.